Hi, welcome po sa Sabi ni Daddy. At nandito po ako para magkwento uli sa inyo ng mga pamilyar na bagay na nangyayari sa mga tao o nangyayari sa mga OFW at nangyayari sa mga iba pang mga syungaers na kagaya ko. Pero ako muntik na ako mabudol. So, tapusin niyo po hanggang sa huli at baka kayo may matulungan o meron po tayong ma-share na malasakit sa ating kapwa na biktima o mabibiktima ng love o romance scam o mabudol. Yan po ang abangan natin. Pero before that, sana huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at subscribe para naman po meron tayong maging kaibigan at meron tayong mga kapalitan ng kuro-kuro sa ating comment section. Kaya don't forget to hit the notification bell para meron po updated po kayo sa mga bago kong ilalabas na video at bago kong ilalabas na kwento ng mga buhay, mga tunay na nangyaring buhay ko, buhay ng lahat na nangyari sa Japan o sa ibang panig ng mundo, ganun din sa Pilipinas. So, umpisa na po natin. Ang ating pong title sa kwentuhang ito ay ang tinatawag na Love or Romance Scam. Yan po ang ating title sa araw na ito. Kung kayo po ay nakakaranas o nakaka-encounter ng mga ganyang bagay, makinig po kayo at marami kayong matututunan dahil ito po ay pinagdaanan ko at pinagdaanan na ng mga kaibigan ko. Alam niyo po, nag-start po ako ng Facebook 2010 at hindi ko po masyado na-explore ang Facebook, basta ginagawa ko lang po. Hindi po ako makalikot o hindi ako makalikot kung makakalikot naman si Daddy. Huwag bigyan ng mali siya. Hindi ko po may na-explore ang mundo ng FB o ang mundo ng social media dito po sa ating account. Kaya medyo hindi po ako familiar sa mga ganyang mga scam. Pero hindi ko po masyadong pinapatuloy dahil ako po mahilig lang mag-post o sa posting lang po ako na nalilibang at hindi po sa ganyang scam. Naniniwala po ako na sa kahit saang site o dating apps, sa mga Facebook, sa mga marami pong dating sites o dating application na available at meron din po sa Instagram at meron din po sa TikTok at meron din po kahit sa Star Maker ay meron din po. Lahat po yan ay may mga scammers o naghahanap na mabibiktima nila o ma-scam nila, lalo na yung mga paasahin ka at paiibigin ka hanggang sa magbigay ka ng pera. Yan po ang modus ng mga scammers na yan. Actually, ako po ay merong pinasok na isang dating site at nakatagpo po ako ng isang babae na scammer. Unang-una po ay ang physical attraction, kasi napakaganda po niya sa kanyang profile. Talaga pong ma-amaze ka sa kanyang ganda. Pa-artistahin po talaga. At wala akong masabi sa kanyang mga pinopost o sa kanyang social media dahil talagang may starstruck ka kahit sa picture lang. Ngayon, inad po niya ako sa FB, kaya ako nakalkal yung kanyang FB account. Meron din po siyang Instagram na maraming post pero wala masyadong comment, wala po masyadong likes. Pero marami po siyang pinapollow, marami rin po siyang followers.
Nagtataka po ako, sabi ko, bakit ganon? Kasi nung inad niya ako, after a week, nag-message na po sa akin siya. Hindi ko siya pinapansin kasi sabi ko, itong gandang to, papansinin yung isang pangit na kagaya ko. Baka pangit talaga. Nag-message po siya sa akin, hindi ko pa rin siya pinansin at nagsunod-sunod na po yung mga messages niya sa akin at meron po may mga makahulugan o talagang masyadong matamis ang kanyang pananalita o ang kanyang mga love letter na talagang mapupukaw ang iyong atensyon para pansinin mo siya. At yun nga po, medyo maganda yung kanyang approach hanggang sa nagpakilala na rin po ako at nagbigay ng mga bagay na konting info para tungkol sa akin na totoo. Ngayon po, habang tumatagal, medyo nagpaparamdam na siya na sinasabi niya sa akin na ang ganda daw ng mata ko. Paano magiging maganda ang mata ko? Banlag ako. Tapos malaki pa isang mata ko dito. Sabi ko, hindi ko pinansin pero sabi ko, ina-appreciate ko yung actually English po yung usapan namin. Huwag na lang po tayo mag-English at baka lumabas yung kalabaw. Mag-English karabaw. Ngayon po, nag-uusap po kami lagi. Sabi ko, pwede ba tayong message, ano ba tawag dito? Pwede ba kita tawagan sa Messenger? Ang sabi niya, pwede. Ngayon po, nung nagtatawagan ako sa Messenger, nagtataka ako kasi taga London daw. Pero nag-iisang anak at tagapagmana ng kayamanan ng kanyang mga pamilya dahil wala na yung pamilya niya na aksidente. Sabi ko, ito na ba yung tadhana ko o ito na ba yung mga pagkakataon na magiging maginhawa ang buhay ko? Dahil sinabi ko sa kanya na mahirap lang ako at wala akong pinagkakakitaan. Sinabi niya okay lang dahil meron naman daw siya mamanahin. Makulit masyado. Talagang gusto niya magpakasaldo kami sa London. Pero napansin ko sa aming usapan o sa aming tawagan, wala siyang accent. Wala po siyang accent at ang accent po niya parang African accent na may pagkabisaya. Mabuti pa nga po ang mga ating kapatid na Bisayan. Maganda pong pakinggan ang kanilang salita. Ito po, iba pag nagsalita sabi ko parang hindi British accent Sabi ko parang nagdududa ako. Ngayon, nung mga sumunod na araw, sinabi niya sa akin na meron daw siyang problema. Tumagal po ito ng hanggang 1 buwan Kada gising, good morning, I love you. Humantong na po kami sa mga ganong bagay. Ngayon, isang beses po ginigising niya ako at nag-text po siya na alangan. At nasabi niya sa akin ay meron daw siyang malaking problema. Ang malaking problema daw niya po ay yung kanyang tito na gusto mapasakamay yung kanyang kayamanan. Ngayon, naubos po yung talagang magtataka kayo mayaman tapos naubos yung savings at kailangan na bayaran bumayad sa attorney para maibalik yung kanyang kinuha daw ng tito yung kanyang mga titulo at kailangan daw niya tubusin. Nagparinig siya ng ganon. Ang sabi ko, magdasal na lang tayo na sana matapos mo yung mga problema mo para di sa yung future at para sa ating future na dalawa na kasama talaga ako.
habang tumatagal, masyado nagiging aggressive po yung paghingi niya sa akin ng tulong. Sabi ko, saan naman ako hihingi ng tulong o saan ako kukuha ng pera? Kailangan daw niya ng $100,000. $100,000 lang pa nga niya yun eh. Kaya sabi ko, saan ako kukuha nun? Kahit sa paikot-ikutin mo ako at patambling-tamblingin mo ako, ay wala akong makukuha ng ganong pera. Binigyan niya ako ng bank account, number ng bank account kung saan ko send. At alam niyo po, sa totoo lang, na-inlove ako sa kanya. Na-inlove ako sa kanyang mga letters o mga messages na pinadadala sa akin. Talagang nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya ang sabi ko, paano ko kaya tutulungan to? Wala akong pera. Inamin ko sa kanya na wala akong pera. Pero sabi niya, gawa mo ng paraan, pwede ka naman umutang dyan. Sabi ko, takot ako sa utang. Sabi ko, mabuti pa mag-video call tayo para ayos tayo o makapag-usap tayo ng mas maayos. Ngayon sabi niya, hindi daw pwede mag-video call dahil mahina daw po yung internet. Mahina daw yung internet. Medyo nagugulat na po ako kasi sabi ko, bakit ganito yung mga tao na pinakikita sa'yo mahalaga ka o ingay. Pinakikita sa'yo mahalaga ka o mahalaga din siya sa akin dahil na-inlove na nga ako sa kanya. Pero hindi nila naisip na kung talagang mahalaga ka, pwede ka makapag-video call. Sa isang click mo lang, magkikita na kayo. Ngayon, sabi niya, next time daw. Okay, dumaan ng next time. Meron po siyang isinend na video na nagsasalita pero walang audio. Medyo blurred. Pero siya po 'yon. Yung nasa profile picture niya, siya doon sa video yung inano niya. Pinadala niya sa akin pero sabi ko, hello. Is that you? Hindi siya sumasagot, basta salita lang siya, salita na walang audio. Sabi ko, nagtataka na ako, sabi ko. Tapos ako pa sinisi, sabi niya sa akin, talagang hindi ka naniniwala sa akin na mahina ang ano dito, ang signal. Sabi ko, sa isip-isip ko, ano to, nasa Africa? Sa Africa nga yung ibang lugar may signal sa London pa. Pilit niya akong pinapatain ng pera. Pilit niya akong pinagagawa ng bank account. O pinipilit niya akong maghulog sa kanyang account ng pera. Sabi ko, red flag na to. Isa itong scammer. Pero minsan ayaw ko pa rin maniwala dahil alam mo yung talagang nag-effort siya ng puhunan para ma-inlove ka talaga sa mga sinasabi niya, sa mga letters niya, at sa mga binibitawan niya salita. Talagang nag-e-effort sila. Hindi mo malalaman na scammer sila. Malalaman mo lang pag nakapag-video call ka na dahil hindi nila magawa makapag-video call. Marami pa ako na-encounter na ganyan dahil nagpupunta ako sa mga dating sites at talagang scammers everywhere. Talagang maraming scammers na nagkalat. Yan po yung isi-share ko rin po yung nangyari sa isa kong kaibigan. Ako isang kaibigan at malapit sa akin ito at hindi niya rin na-explore ang social media at saka yung mga pumasok siya sa isang dating apps at nakakilala siya ng isang lalaki na Korean na naka-based din sa London. Sa Korea siya pinanganak pero sa London daw siya lumaki. Pero nung nagtawagan na sila, ang accent po hindi mo malaman kung anong klaseng accent. Hindi po siya makapag-English ng tuwid. Wala pong British accent. At nung sinabi po namin sa kaibigan namin na tawagan, ayaw po na tatawagan dahil hindi raw pwede. Dahil busy daw sa trabaho dahil siya daw ay multi-billionaire. Nax. Talagang
ang mga scammers talagang gumagawa ng mga paraan dahil ang akala nila sa atin hayok na hayok tayo sa pera. Hindi nila alam natin na mas hayok sila sa pera dahil gumagawa sila ng masama. So ang ginawa po ng kaibigan namin, hindi po tumigil, ayaw paawat, na in love po, nag-iiyak, naglulupasay at nagseselos, inaaway yung mga friends nung lalaki, nung Korean guy. At talagang na in love talaga siya. Talagang halos magpakamatay sa sobrang in love. At nabigyan niya po siguro ito ng mga worth 7 lapad sa pamamagitan ng mga may tinatawag silang card binibili yun sa convenience store para ibili ng pagkain. Imagine, billionaire ka, wala kang pambili ng pagkain. At ito naman po kaibigan ko, kahit na ano sabihin namin, basta talagang ang tao kasi minsan pag na-inlove na, wala na sinisino, wala na pinapakinggan, wala na po lahat, talagang wala na, talagang gumastos na siya ng pera. At alam niyo pa po ba na menopause na tong kaibigan ko at nagpunta pa ng Pilipinas at nagpaganda at gumastos ng pera, nagsangla ng bahay hanggang sa nailit na yung bahay. At ito po ay kanyang ipinampaturok para reglahin pa dahil pag nagkita daw sila ng Koreanong ek na peke, magpapabuntis daw po siya para hindi na kumawala sa kanya dahil ito naman po daw na taon to bilyonaryo. Diyos ko day. At alam niyo po, nagpabili pa ng mga gamit dahil pupuntahan daw siya dito sa Japan. Grabe. Nagpabili pa ng mga nagpaayos ng bahay at kasi kasama po niya yung kanyang mga anak at nag-rent pa po na siya ng sariling bahay. Gumastos po siya na napakalaking pera. Ngayon po dumating na po yung pagkakataon na pupunta na rin sa Japan yung Koreano. Ito po ang eksena. Nagbigay po ng flight na papunta sa Japan at nagpunta po yung babae Pilipinas sa airport. Alam niyo po ba na nag-intay siya ng isang araw doon para intayin tong kanyang inaakalang jowa na isang scammer pala. At sinabi nung scammer na na-hold siya dahil meron siyang dalang napakalaking pera. Nakakatawa po talaga. Ano po, mahirap paniwalaan na marami siyang dalang pera dahil ito po ay ano po ba tinatawag ito? Dinedeclare. At kailangan po, hindi po talaga pwede magdala ng maraming pera. Ito po ay hinarang daw po siya sa airport at iyon, hinihingi siya ng penalty at kailangan meron siyang bayaran dahil kinuha lahat yung kanyang pera sa airport. So wala po nagawa yung Pilipina kundi umiyak ng umiyak dahil sabi ko scammer yan. At hanggang sa huli ay hindi pa rin siya naniniwala hanggang sa umuwi siya dito sa Okayama ng luhaan at talagang naniniwala pa rin siya na mahal siya nung lalaki. Talaga nabaliw po mahal siya at handa siyang pakasalan. Kaya po ngayon dahil sa kanyang paghingi sa kanya ng nakauwi na raw sa umuwi muna doon ng Korea at sa kanyang paghingi ng tulong ay hindi niya pa rin tinitigilan at nakapagbigay pa rin po ang Pilipinang ito ng pera o card para pambili ng pagkain. Pero talagang nakakalungkot man sabihin na sobrang in love at halos magpakamatay itong Pilipina dahil sa isang scammer lamang. Kaya po para po sa mga tao na kaibigan natin, na isipin natin na unahin nyo po na makapag-video call kung makikipag-attempt po na makapag-video call ito sa inyo. Asahan po nyo hindi po makikipag-video call dahil hindi po
totoo yung hindi po totoo at peke po at kung sino man yung gumagawa nito hindi po natin kilala kung sino dahil ang kanilang target po ay manloko ng tao. Kaya para po doon sa mga ating kababayan na sasabihin natin na payuhan natin na huwag maniniwala sa mga dating sites, pero hindi naman po lahat ng totoo, pero kalimitan po ng mga nasa sites ibang apply marami pong scammers at ito po ang tinatarget nila, yung mga wala pong mga karanasan sa mga alam po nila yung tatargetin nila, kaya mag-iingat po tayo. Kaya sana po wala mabiktima o kung meron man kayong experience na ganyan tigilan na po natin dahil wala po tayong magagawa dahil ito po ay kanilang trabaho, manloko ng kapwa. So that's it mga kaibigan, sana may natutunan tayo at meron tayong ma-share sa kanila na isipin natin na unang-una bawal pag pinagbabawalan kayo makapag-video call ay tigilan nyo na po dahil hindi nyo alam ang kausap nyo o hindi siya yung kausap nyo. Pangalawa po, huwag maniniwala sa mga sabi-sabi at huwag maniniwala sa mga mabulaklak na dila at huwag maniniwala sa mga love letter at mabuhay po kayo lahat. Sana hanggang dito na lamang po at ito po ang Sabing Daddy's Vlog. Maging mapayapa sana ang inyong buhay at ingatan nyo ang inyong sarili. At don't forget to like, share, and subscribe para po marami akong maging kaibigan. At hanggang dito na lamang po. Mag-ingat po kayo lagi. Bye-bye!